Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel. Gusto ko lang pong ibahagi ang di kapani-paniwalang nangyari sa akin na nangyayari pala sa totoong buhay at akala ko sa mga pelikula lang nangyayari ito. Isang araw, sumakay ako ng jeep. Pagod na pagod ako noon at gustong gusto ko ng humiga. Sobrang inaantok na ako noon na parang nahihilo na din ako. Graveyard shift kasi po ako noon. Pumasok ako ng alas 10 ng gabi hanggang sa alas 6 naman ng umaga ang out ko. Napapaisip na din ako ng mga panahong ito na mag-resign na sa inaplayang kontrabahong yun dahil hindi ko talaga kaya ang puyat at talagang malaki ang inadjust ng katawan ko dahil hindi ako mahilig magpuyat. Alas 10 pa nga lang ng gabi natutulog na ako. Pero simula na nagkatrabaho ako, ayun pa lang ang pasok ko. Tiniis ko naman yun dahil wala namang madaling trabaho, diba? At saka isa pa, kailangan ko talaga ng trabaho para makatulong sa pamilya at hindi masermonan sa bahay namin. Nang panahong nangyari ito, 1 linggo pa lang akong pumapasok sa trabahong ito. Sising-sisi na ako dahil bakit ako tumuloy sa trabahong ito. Pero ang pumapasok din sa isip ko ay yung mga ginastos ko at yung katotohanang mahirap pumanap ng trabaho. Panibago na namang papasukan kung sakaling umalis ako at mag-resign dito. Kaya hindi na ako masyadong nagre-reklamo. Pero nagbago ang lahat ng mangyari sa akin ito. Pagsakay ko ng jeep, dahil nga alas 6 pa lang ng umaga noon, medyo madilim pa at yung mga kasabay ko sa jeep ay konti pa lang. Nasa 5 pasahero kami kasama ako. Nasa dulo ako ng jeep doon sa pasukan ng pasahero. At di ko na namalayan na pumikit na pala ako at nakaidlip. Sa panaginip ko, nakita kong kasama ko na ang lola ko sa jeep. Na mga panahong ito ay 1 taon nang namayapa ang lola ko. Sa panaginip ko ay parehong oras at pareho din ang suot kong damit na para bang hindi ako nananaginip noon. Pero noon ay kasama ko ang lola ko. Nakatalikod lang siya sa akin at nakatingin doon sa driver ng jeep na pinagmamasdan lang niya yung daan na tinatahak namin. Sa panaginip kong yun ay pumikit din ako para umidlip. Kahit sa panaginip, pagod na pagod din ako. Hanggang sa nakaramdam ako na kinakalabit na ako ni Lola para gisingin at nagsabi siyang, Apo, gumising ka na. Lagpas na tayo sa atin. Pagkasabi ni Lola nun, ay nagising ako. Pero sa oras na yun ay hindi na sa panaginip, kundi sa totoong buhay na. Pagdilat ng mata ko, ay agad kong napansin na lagpas na pala ako sa bahay namin. Kaya pumaran agad ako. Pagbaba ko, ay doon ko palang naalala na napanaginipan ko si Lola. Natatawa pa nga ako dahil pati ba naman sa kaek-ekan ko, tinulungan pa rin ako ni Lola na hindi ko malagpasan ang bahay namin. Sumunod na gabi, may pasok na ako noon. Habang gumagayak ako ay sinabihan ako ni Mama na meron daw pong naaksidente na jeep sa crossing na di kalayuan mula sa bahay namin. Lahat daw ng sakay na pasahero nito ay patay at yung driver lang daw ang nabuhay dahil di umano binangga daw sila ng truck sa gilid na parte ng jeep. Dahil nawalan daw ng preno ang truck na ito. Laking gulat ko pa noon dahil ang jeep na naaksidenteng yun ay yung jeep na sinakyan ko noon pa uwi noong nakita ko si Lola sa panaginip ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay karanasan ko na hindi ko malilimutan. Ang mga pangalan at lugar na mababanggit ko dito ay binago ko para maitago ang pagkakakilanlan. 20 years old pa lamang ako nang mangyari ito. 6 na buwan na akong tambay sa amin at wala pa rin nahanap na trabaho. Mahilig akong makipag-inuman sa mga kaibigan ko. Kahit na alam ko na nakakahiya ito sa magulang ko kasi wala naman akong trabaho Lasinggero pa ako.
Isang araw, nag-chat sa akin yung isa kong kaibigan sa unang trabaho na napasukan ko. Siya yung naging close ko noon doon kasi marami kaming pagkakatulad sa ugali namin. Nung nag-chat siya sa akin, siguro 1 taong mahigit na simula nung huli namin pag-uusap. Nangamusta siya at akala ko ay mangungutang siya. Pero sa huli ay inaya niya akong mag-inuman daw kaming dalawa. Sabi ko naman wala akong pera at pass muna kasi wala akong trabaho. Pero sabi niya siya na lang daw po ang bahala basta sa akin daw ang lugar na pag-iinuman namin. Napagdesisyonan ko na sa amin na lang kami uminom. Pero sabi ko nga kinakabahan ako na sa amin uminom kasi nahihiya ako sa magulang ko lalo't wala akong trabaho noon. So ayun na nga, alas 7 ng gabi dumating siya sa amin. Nagsimula ng inuman hanggang sa lumipas ang oras at tinamaan na ng kalasingan. Lumalim na din ang pag-uusap naming dalawa. Na-share po sa akin ni Mario ang problema niya sa kanyang pamilya. Ang sabi niya, nag-away daw silang magkakapatid at ngayon ay lumayas daw ito sa kanila. Nagsabi ito sa akin na kung pwede daw ba doon muna siya tumuloy sa amin ng ilang araw lang. Sagot ko naman ay hindi ko siya mapagbibigyan kasi nga nahihiya ako sa magulang ko. Nagbiro pa nga ako noon na parang pakiramdam ko pabigat ako sa amin kasi wala akong trabaho at hindi ako nakakatulong sa gastusin namin. Pero sinabi ko naman kung may trabaho lang ako ay mapagbibigyan ko siya pero hindi talaga eh. Lumipas ang alas 12 ng madaling araw, umuwi na si Mario. Humingi ako ng pasensya sa kanya dahil alam naman niya ang kalagayan ko. Pero ang sabi niya okay lang daw yun. May nakausap naman daw siya na ibang kakilala niya at doon na lang daw po siya manunuluyan. Kinabukasan pagkagising ko, binuksan ko agad ang cellphone ko at ang unang-unang bumungad na post sa akin sa Facebook ay ang balitang na aksidente daw si Mario at dead on arrival daw po ito sa ospital. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon na parang pinagsakluban ako ng langit at lupa at napaiyak pa nga ako ng sobra noon. Parang pakiramdam ko ang sama-sama kong tao dahil hindi naman mangyayari sa kanya yun kung pinatuloy ko po siya sa amin ng gabing yun. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang konsensyang ito na para bang ako na mismo ang pumatay sa kanya. 5 taon na ang nakakalipas nang mangyari yun pero labis pa rin ang hingi ko ng pasensya kay Mario. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong magbahagi ng istorya ng kabataan ko. Nangyari ito noong 9 na taong gulang pa lamang ako. Likas na sa mga bata ang hilig sa paglalaro na kahit saan o kahit anumang oras ay naglalaro tayo noon. Ganyan na ganyan kami noong kabataan namin. Tabi-tabi ang mga bahay namin ng mga pinsan ko noon. Kaya araw-araw lagi kaming magkakasama at naglalaro. Isang araw, nagpunta kami doon sa bahay ng namayapa naming lola na noon 3 taon na itong nawala para doon kami maglarong magpipinsan. Katabi rin ito ng mga bahay namin pero nung nawala si lola, hindi na yun tinirahan. Pero nakakapunta pa naman kami doon at saka maliit lang po ang bahay na yon. Sa dating bahay ni lola ay hindi tinanggal o inalis yung mga gamit niya. Ganun pa din ang pagkakaayos nito gaya pa rin nung nabubuhay pa rin siya. Ang isa sa mga pinaka-iniingat-ingatan ni Lola ay ang figurine ng Mama Mary na babasagin. Nakalagay pa rin doon yun sa maliit na lamesa sa tabi ng TV set. Nung nabubuhay pa siya ay alagang-alaga niya yon at lagi niya itong nililinisan at pinupunasan. Nang magpunta kami sa bahay ni Lola, naglaro kami doon ng tagu-taguan. 6 kaming magpipinsan na magkakasamang maglaro. Na magsimula kaming maglaro, ako po yung nataya. Kaya naman yung mga iba kong pinsan ay nagsipagtaguan na. Habang bumibilang ako para makapagtago sila, maya-maya lang
ay nakarinig ako ng may nabasag. Napakalakas nun kaya pinuntahan ko agad yon kung saan nagmumula yon. Nagsipaglabasan din yung mga pinsan ko at tinignan kung ano yung nabasag. At pagkakita namin ay yung figurin ni Lola ang nabasag. At ang nakabasag ay yung isa kong pinsan na magtatago sana doon malapit kung saan nakadisplay yung figurin ni Mama Mary. Nagsisihan na kaming lahat noon. At ang isa sa kinakatakutan namin ay kapag nalaman nilang nabasag namin yon ay talagang malilintikan kaming lahat. Kaya ang ginawa namin, hindi namin ginalaw yung nabasag na figurin at nagdesisyon kaming huwag na lang ipaalam ito at kung tanungin kami kung alam namin kung sinong nakabasag doon, ay wala kaming alam. Lumipas ang 1 linggo, hindi na kami nagpunta doon sa bahay ni Lola dahil nga natatakot kami. Pero nang minsan magkita ulit kami magpipinsan, ay sinabihan kami ng isa sa mga pinsan namin na sinubukan daw niyang pumunta doon sa bahay ni Lola para nga silipin yung nabasag naming figurin. Pero nang makita daw niya, ay talagang nagulat daw siya dahil yung basag na figurin ay buong buo at nakadisplay doon sa dating pinaglalagyan nila. Dahil nga hindi makapaniwala ang pinsang kong ito, ay siniyasat niya ng maigi yung figurin ni Mama Mary na yon. Baka kako dinikit lang nila ito para mabuo ulit. Pero wala siyang nakitang uka o guhit sa figurin at napakakinis nito na parang alam niyo yun, parang walang nangyari. Matagal na pong nangyari ito sa amin at 29 years old na po ako ngayon. Siguro napapaisip kayo na pinalitan lang siguro yung figurin na yun kaya bumalik sa dati. Pero nag-iisa lang po yun at wala nang iba pang ganon si Lola.